Dahil sobrang daming lumalabas na magagandang China ROM devices ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba pwedeng mag-setup ng phone ng sobrang bilis and sobrang dali lang. And yung phone na gagamitin ko sa video na to is itong Redmi Turbo 5 Max or mas kilala sa Poco X8 Pro Max. So naisip kong gumawa ng gantong video kasi baka meron sa inyong gustong bumili or nagpaplanong bumili ng mga China ROM phones pero nagdadalawang isip at natatakot kasi baka hindi nila magamit ng tama yung phone na kinuha nila. Lalo na iba yung language, iba yung keyboard, walang Google Play Store, so hindi nyo alam kung paano kayo pwedeng mag-download ng mga applications. Anyway, kagaya nga ng sinabi ko kanina, sobrang dali lang naman ito and papakita ko sa inyo mula setup. So syempre, i-choose natin na language dito is English. So yung part na to, basic na pagsa-setup lang naman ng phone, so i-skip ko na to. So once na natapos yung setup, ito yung makikita nyo. So walang Google Play Store and ang daming Chinese apps na bloatware. So personally, ang pinakauna kong ginagawa inaayos ko yung keyboard para mas madaling gumalaw, mas madaling ayusin. So ang gagawin nyo, pindutin nyo lang yung button na to. Then scroll down lang natin ng konti hanggang makita nyo yung language. Then ang isa-select nyo dito is yung ENT26 or yung English with 26 characters. So ngayon mas madali nang mag-type kasi QWERTY na yung layout ng keyboard natin. Anyway, hindi naman yan yung permanent. Babaguhin pa natin yan mamaya. After nya, next natin gagawin magko-connect na tayo sa Wi-Fi natin. So ito guys, preference na ninyo. Bahala kayo kung i-update nyo yung phone or hindi. Pero personally ako, ina-update ko na agad. Next naman, balik tayo dito sa home screen natin and punta tayo sa Get Apps or kung ano mang app store yung default na naka-install sa China ROM device ninyo. Then, isearch nyo ngayon yung Google Play Store. Dati mano-mano nyo pang i-download and install yung APK file niya pero ngayon, karamihan ng China ROM App Store, meron naman yung Google Play Store na pwede nyo na agad i-download. So, after ma-install, so click natin yan. Then, sign in nyo na yung Gmail account ninyo. At kung mapapansin nyo ngayon dito sa home screen niya, nandyan na ngayon yung ating Play Store. So, ditong part pa lang guys, sobrang dali na, no? So, mag install na lang kayo ng mga applications na gusto ninyo. So, parang normal global phone na, di ba? And syempre, install na rin natin yung mahalagang Google Apps. Pero para sa akin, pag naka-China ROM kayo, ang pinakamahalagang kailangan nyo agad i-download na Google app ay yung Gboard. So ito yung talagang magpapag-global ROM vibes ng ating keyboard ngayon. So after ma-install ng Gboard, palabasin nyo lang ngayon yung keyboard ninyo. Then pupunta tayo ngayon dito sa keyboard settings. Then click nyo yung manage keyboards. Then i-turn on nyo yung Gboard. So may madedetect dyan na risk detected. So huwag nyo yan pansinin. Turn on nyo lang. Tapos yung ibang keyboard is i-turn off nyo. Anyway, i-uninstall din naman natin yan mamaya. Ngayon click natin yung Gboard. Then ayusin nyo na yung gusto nyong settings. So ako gusto ko nandito yung ating number row. So gusto ko nandyan yung ating emoji. Turn off ko agad yung auto correction kasi madalas pag may kausap ako kung ano-ano yung nangyayari. And ngayon pag bumalik tayo sa keyboard, mapapansin nyo na wala na ngayon yung mga Chinese characters. Dagdag ko lang din, nilalakihan ko yung keyboard kasi syempre may pagkalakihan din yung phone. Then after nun, you're good to go. Ngayon, next natin gagawin ay papalitan natin yung mga default applications. Punta kayo ngayon ng settings, then isearch nyo yung default. So, click nyo yung default apps. So, ako, ang pinapalitan ko dito ay yung browser, yung messaging, yung gallery. Para pag may mga inopen tayo na link, pag may sinearch tayo, pag may kinausap tayo, walang mga Chinese characters. Ngayon, next step naman, magtatanggal tayo ng mga bloatwares. So, magandang gawin agad to kasi karamihan dito kumakain ng storage. So, iba is nagra-run sa background. So, nakakadagdag sa RAM sa pagbagal ng device. So, ang gagawin natin guys is iisa-isahin natin yung i-uninstall pero yung ibang China ROM phones naman meron dyang option para mag-multi-select para isahang uninstall lang. Ngayon next natin gagawin ay ayusin natin yung ating home screen kasi kung mapapansin nyo pag nag-swipe tayo sa left and pag nag-swipe up tayo, more Chinese content. So, ang gawin nyo lang, hold nyo lang ng around 3 seconds to any empty part ng screen. Then, click nyo yung settings. Tapos more, click nyo yung home screen. Tapos, click nyo ngayon yung with app drawer. Turn off nyo lang yung app suggestions kasi para sa akin nakakairita yan. Kung ayaw nyo naman yung may app drawer, click nyo lang yung swipe up on the home screen, then lagay nyo sa none. So, ngayon pag bumalik tayo ng home screen, then pag nag-swipe up tayo, hindi na tayo ngayon napupunta sa content center ng ating cellphone. Para naman mawala yung mga nasa left side, ang gawin nyo, balik kayo ng settings, then i-click nyo ngayon yung up volt, tapos i-turn off ninyo. So after nun, titigil na yung lumalabas pag nagsa-swipe right tayo, so okay na yan.
Ngayon, isang problem ng China ROM phones minsan nagde-delay yung notifications niya. So ang gawin nyo, punta lang kayo dito sa app info ng phone. Then ang gawin nyo, make sure na naka-turn on yung notifications ng specific application. Turn on nyo din yung auto start. And dahil may pagka-aggressive yung battery saver normally ng mga China ROM phones, ang gagawin natin, ilalagay natin sa no restrictions yung ating power setting. So iisa-isahin nyo tong gawin sa lahat ng applications na ayaw nyong ma-delay yung notifications. So ganun lang kadali guys, sana may natutunan kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you again in the next video.